Araw ng Martes, April 2, 2024. Ang oras ay 5:29 ng hapon. Sa mga ganitong araw at oras ay ordinaryong tahimik lamang ang kanilang lugar sa Wamimon Park sa Milwaukee, USA. Nagtungo ang dalawang tao upang makapag-relax sa tabi ng dagat, pero nagulat sila sa nakita nila. Nakakita sila ng hita ng isang tao. Agad itinawag ng dalawa sa 911 at bigla na ring nagtungo ang mga pulis sa dagat at naalarma bigla ang mga tao. Ayon sa mga pulis, ang hita ay mula sa parte ng katawan ng isang babae. Ang hita ay hindi pa makikitaan ng pagkabulok o yung decomposition. Kaya nasabi ng mga pulis na sariwa pa ito at bagong krimen lang ito. Ang mga daliri nito ay may nail polish at kulay pink ito. Napaisip at napatanong na lang ang mga pulis. Kanino kaya ang hita ito? Sino kaya ang may gawa nito? Sino kaya ang responsable sa aksyong ito? At higit sa lahat, safe ba ang aming nasasakupan? Tara at ating pagkwentuhan mga kabayan. Ang Milwaukee ay isang tahimik na lugar. Iilan lang ang mga kaso dito. Ang pinakasikat na krimen dito ay ang killer na si Jeffrey Dahmer. Matagal nang lumipas yun kaya nagbalik ang lugar sa kapayapaan. April 2, 2024. Ang natagpo ang hita ng isang babae ay ipinunta sa medical examiner's office at nasabi na ang pagmamay-ari ng hita na yon ay may height na 5 feet tall. Sa gabing din yun ay may biglang nag-report na babae na ang kanyang kaibigang babae ay nawawala. Ito ay ang 19 years old na si Sadie Robinson. Si Sadie ay biglang hindi na nag-report sa kanyang pinagtatrabahuan at pati ang kanyang cellphone ay hindi na rin makontak. Ni mag-text ay hindi na rin magawa. Dinescribe si Sadie na 5 feet at meron itong timbang na 135 pounds. Huling nakita na nakadamit na kulay itim, blue na pantalon at puting sapatos. Ang pamilya ni Sadie ay naghanap at pati na rin ang komunidad ay tumulong sa paghahanap sa dalaga. Nasabi ng ina ni Sadie na ang huling message nito ay humihingi ng $15. Nagtaka naman ang ina dahil hindi naman humihingi ng pera si Sadie. Dahil nga may trabaho ito, kahit ang kanyang pagpasyal sa ibang bansa gaya ng Jamaica at Atlanta ay pera niyang naipon ang nagamit. Si Sadie ay isang masipag na dalaga. Habang nag-aaral ito ay may dalawang trabaho din ang dalaga. Nag-aaral siya ng Criminal Justice sa Milwaukee Technical College. Ilang araw na lang bago ang kanyang graduation. Nasabi rin ni Sadie na gusto niyang sumali sa US Air Force pagkatapos ng graduation. Gusto niyang sundan ang yapak ng lolo niyang US Navy veteran at uncle niyang US Army veteran. Habang gumagawa ng aksyon ang mga pulis, ay nagkaroon sila ng lead sa kaso na galing mismo sa Bureau of Fire Department. Ayon sa mga bombero, nasunog ang isang sasakyan na 2020 Honda Civic. Nalaman na ang sasakyang nasunog ay ang kotse pala ni Sadie Robinson. Pagkalipas ng 3 araw mula natagpuan ang hita sa dagat, ay may natagpuan na namang ibang parte ng katawan sa kakahuyan ng isang parke. Bandang alas 10 ng gabi ito natagpuan ng mga tao. Dumating ang mga investigador ng bandang alas 2 ng madaling araw at naghanap pa sila sa nasabing lugar. Nung nalaman ulit ng pamilya ni Sadie ay agad silang nagtungo at naghanap doon mismo sa lugar na yon. Nahanap nila ang isang blanket na pagmamay-ari mismo ni Sadie. Binigay naman nila ito sa Milwaukee Police. Sumunod na araw ay may nakita na namang parte ng tao na pakalat-kalat. May nahanap sa Galena, sa Lisbon at sa iba pang lugar ng Milwaukee. Wala pang idea o prime suspect ang mga pulis. Ayon sa mga pulis, ang mga katawang nahanap ay kinuhanan ng DNA at ito ay tugma sa mga katawan na pakalat-kalat. Iisa ang nagmamay-ari, kay Sadie Robinson ito mismo. Naglabas ang Milwaukee Police ng pangalan at itsura ng sinasabi nilang person of interest. Ito ay si Maxwell Steven Anderson. Inaresto nila si Steven. May kaso si Maxwell Steven ng first-degree intentional homicide, mutilating a corpse, and arson of property. Napunta sa kustodiya ng mga pulis si Steven. Nasabi na siya ang huling kasama ni Sadie dahil meron silang first date at siya rin ang pinakahuling kasama ng nakita ni Sadie na buhay. Si Maxwell Steven Anderson ay isang 33 years old. Ito ay nakatira sa Milwaukee at ang trabaho naman nito ay isang bartender at isang security guard sa isang strip club. Ang pamilya ni Steven ay may kaya. Napakarami nilang bahay. Ang kanyang ama ay isang executive sa isang major insurance company. Pero kahit na mayaman sila ay hindi nabibigyan ng financial support si Steven. Ayon sa Milwaukee Journal ay sangkot sa panggugulo at pagwawala si Steven. Halos lumaki siyang sakit sa ulo. Kahit mismo sa kanilang paaralan ay pasaway na talaga si Steven. Lagi siyang nagka-cutting class at madalas pang pumasok na may dala-dala itong baril at laging naka
pinainom. Lumaking palaaway si Steven. Maaring nakapekto sa kanya ang magulong pamilya nito. Mula 2014 ay lagi na lang naaresto si Steven, kasama na ang damage to property, pang-aabuso, pananakot at pagnanakaw sa mga tao. Nakukulong lamang si Steven pero maikling araw lang ang mga ito. Balik tayo sa kaso ni Shady. Ayon sa mga pulis, si Shady at Steven ay nagkakilala sa dating app. Napag-usapan nila na magkita silang dalawa sa isang seafood restaurant. Nabanggit ni Shady sa mga katrabahuan niya na sobrang excited siyang makilala si Steven. Nakita rin ito sa CCTV na magkasamang umiinom at kumakain ng dalawa. Pagkatapos ay dumiretso sila sa Jukes Bar at pagkatapos uminom ay umalis na sila. Yun na ang huling nakita na buhay si Shady. Ang cellphone ni Shady ay naka-open ang 360 app kaya nakita kung saan galing si Shady at ang lokasyon nito. Ayon sa investigador, nagpunta si Shady sa bahay ni Steven ng mga 9 PM hanggang 1:15 ng madaling araw at dito na pinatay si Shady at pinagputol-putol ang mga katawan. May video rin si Steven na gamit ang kanyang sasakyan at nagpunta ito sa Warren Mount at sa iba pang parte ng lugar kung saan nakita ang mga katawan ni Shady. May isa ring witness na si Steven ang nakita niyang nagsunog ng sasakyan ni Shady. Nakita rin sa CCTV ang pagsakay ng bus ni Steven sa mga oras na yon. Nagsagawa ng search warrant sa bahay ni Steven at may nakita silang mga dugo. Pinasuri nila sa crime lab at ikinagulat naman ng mga pulis ang resulta ng DNA ng dugo na nakita sa bahay ni Steven dahil hindi ito nagmatch sa dugo ni Shady. Nakita rin nila ang isang basement na may mga kagamitan sa pagkatay ng mga hayop at iba pang matatalim na gamit. May kaso na noon na talagang kinatakutan at ikinagimbal ng lahat noon. Ito ay ang kaso ni Jeffrey Dahmer. Si Jeff ay isang killer at ang mga bangkay ay kanyang tinatagtad. Nasabi nga nila na si Steven ay isang Jeff Dahmer version 2. Sa ngayon ay nakakulong pa rin si Steven. Not guilty pa rin ang kanyang laging sinasabi. Ang kanyang paglilitis ay gagawin sa buwan ng July. Itong taon na rin na ito. Sa mga susunod nating video ay abangan natin kung ano ang magiging desisyon or magiging hatol kay Steven. Hanggang dito na lang ang ating video mga kabayan. Pa-share, like at pa-subscribe na rin po. Salamat at God bless.